you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name, the light in
sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong hinihiling, di ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Kailan may hindi. Magbabago. Amen. Hallelujah. Kanta tayo. Awit tayo. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay ko ngayon. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
o kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga muli, mga kapatid. Good morning. Okay. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. Lord, ito pong pagpapala ngayon na salita mo, na sa inyo nagmula lahat ng kaalaman, karunungan, ang kapuspusan ng Espiritu Santo para makapunta sa amin at makadumaloy sa lahat ng kapatiran ang mabuting balita ng salita mo na aming taglay. Manguna po kayo sa aming lahat. Alam ko po na ang mga kapatiran, by God's grace, na nasa mabuting kalagayan. At Lord, tinataas din po namin lahat ng mga magbabiyahe, lahat ng papunta rin sa trabaho, at lahat ng makakapakinig, Lord, ng pagpapala mong salita mo na aming buhay, mapasa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hey, Lord. Oh, bago tayo bumati, meron akong reflective question para sa ating lahat. Ito, tinagalog mo ata. Yung reflective question ay, what excites you? Parang gano'n na. Amen. Meron kang Yung- Tagalog ba dyan na Ay, reflective question? Opo, meron tayo lagi naririnig na, kanino ka nagigising sa umaga? Ikaw, meron ka ba dyan reflective question sa ating pag-aaralan? By God's grace, ang ating paksa ay pinamagatan nating zealousness. Ano, ha? Meron ka ba dyan reflective question? Sa akin, what excites you? What excites you? Parang hindi naman today, tomorrow, o kung kailan. Ano ba talaga, what excites you? Sa kanya naman, kanino ka nagigising? Okay. Ano ba bumubuhay sa buhay mo? Sabi ni Minister Ernie. Isa kasi may buhay na walang kabuhay-buhay. So ano ba yung buhay na bumubuhay sa'yo sa araw-araw? Si Minister Arnold daw. Yun nga po, Pareho nga daw what kami. gives you life yan. What gives you life yan. Copy, ano tawag doon? Copy. Copy-paste. Nagulat ako sa uy, pareho kami ni Minister Ernie. Alam mo kung bakit? Zealousness pala tayo. Ano ha? Ano ba ang zealousness sa'yo, Minister Ali? Sa akin po, ito yung eagerness of a believer to defend, to pursue, at saka may yung salitang embrace the Word of God. Minister Ernie, sa'yo ang zealousness. Dalawa yung nakita ko. Fervor and ardor, no? In spirit. In spirit, no? For Christ, of course, no? So yung ardor is more of enthusiasm. Ang enthusiasm, napakalinaw sa ating mga Kristiyano kasi ang salitang Diyos enthusiasm. Theo. No? So it is enthusiasm, it's passion, no? Samantalang yung fervor, it's more on the intense feelings. Alam mo yun. So very similar silang dalawa. Pero may pagkakalagyan, kumbaga, ang bawat definition. So yung zealousness sa Greek ay zealous. Zealous. Parang tayo sa Pilipino, pagka zealous, iba naman pala. No? Actually, jealous nga, di ba? May kasama He is yun. jealous. Yes. One of the ang nakuha ko ay kana. K-A-N-N. Ang definition niya is jealous. Talaga? Opo. Is jealous talaga. So the Greek word ng zealous or zealousness ay it is an ardor or fervor of spirit. At there is, sabi mo nga, an energy and enthusiasm about one's faith. Yung enthusiasm, dalawang Greek word pala to, yung in, yung theos, God. So In God. enthusiasm is
entheos. At dito nga, sabi nga ni Minister Ali, ang zealous or zealousness ay the believer's eagerness to embrace, pursue, or defend Jesus Christ in everything they do. Di ba? Medyo, sa akin may nagtanong nung nakaraan, alam mo, sabi sa akin, what excites you? Kaya tinanong ko rin, alam mo, parang natigilan ako. Kasi parang, sa akin, parang, yung tanong na yun, parang napakadaling tanong, pero malalim pala, no? Nasabi ko, hindi, nag-isip ako kung what excites you. Mapapaisip ka talaga. So, tinanong niya, ano daw nakaka-excite sa akin. Sabi ko, parang wala. Sabi ko, ganun. Parang ang aking pagkakatanggap kasi doon sa tanong na what excites you, parang sa akin, parang hindi naman nagmamalaki o ano pa man na parang na-content na, ganon. That is what I felt that moment na kaya yung contented na ako, kaya ang sagot ko sa kanya, parang wala, parang ganon. Pero come to think about it, napaka-profound pala nung what excites you. Naisip ko tuloy, habang binigay sa atin itong lesson na zealousness. So, ano ba nag-excite sa iyo ngayon, mga Kristiyano? Yung sa akin po, lagi ko naaalala yung 1 Corinthians 2:9, 2 Corinthians 2:9. Second yung, ba yun? Opo, yung no eyes have seen, no ears have heard, what no man ever thought could happen is the very thing God prepared for you. Today, ako, nilalagyan ko ng today. Kaya, yun yung sabi ko, ano kayang magandang mangyayari ngayon? Parang surprise. May kanta dyan si Sister Ria eh. Alam mo ba yun? Kanta ni Sister Ria. What no one ever thought could happen is the very thing God prepared for the... Come and see. Sige. Ikaw pala to. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see. Come and see. The amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. No eyes have seen. No eyes could see, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, Amazing. amazing, Amazing. my God is amazing, awesome, Awesome. wonderful, almighty is my God. Ay, nako, nakakatuwa naman yung karanasan. Yung kasing sabi ni Minister Ali, yung salitang embrace, the believers, yung ardor and fervor in spirit that they are energized and motivated na ini-embrace, pinupursu, dinidefend. So sa'yo yung ini-embrace, it becomes a part of you na sabi mo nga, parang you are excited of what God is going to do to you today. Amen. Parang gano'n. Oo nga, kasi minsan, parang monotonous na. O daily routine. Daily routine. Kaya, yung ba kaya yung naging, kaya sagot ko, ganun? Parang, yung naging duty, although it is a responsibility, pero how about yung
calling kaya, ano? Na mas, ano yun, intense, ano? Mas deeper, no? Na ma-remember mo yung calling mo, kaya ka laging enthusiastic in serving the Lord, ano? Yung embrace, ano? Yung pala yun. Kaninang umaga nga po, may natanong ako eh. Sabi ko, Lord, na-discover na ba lahat ng meaning, ng messages mo? Lahat ba nalaman na ng tao? Sabi ko, alam ko meron ka pang hindi, yung meron pa tayong hindi nakikita, natatanggap na naranasan na gustong iparanas sa atin ni Lord. Eh. Okay. Kaya yung, Meron akong may kinuwento ka sa akin eh. Ngayon lang. Yesterday, for matagal na rin sigurong panahon na hindi tayo nagkakasama-sama sa paglilinis. So halimbawa, nung araw siguro, nung ginagawa tong building, medyo marami sa atin part nung di ba, parang excited lahat na may balde ka, yesterday, ganun ang sabi mo na feel, wag mo na banggatin kung sino. Ano sabi niya sa iyo yesterday? Hindi, Nakalimutan niya, ikaw ba 'yon? ako ho yun. Ano yung sabi? Sabi niya, naku, ang sarap pagkatapos ay kumain ako. Ang sarap-sarap ng tulog ko. At ang biro ko nga sa kanya, hayaan mo sabihin ko kay Pastor, dala ka uli bukas. Alam mo, enthusiastic nga na sinasabi. Hindi, di ba? Parang pag nakita mo pa lang, hindi lang naman tayo sa kasi pagka enthusiastic ka sa emotion, enthusiastic ka sa will, yon sa mind, kailangan enthusiastic ka dun sa harmonious relationship brought about by the indwelling presence of the Holy Spirit. Medyo masyado naman. Community living Masyado talaga. naman. Di ba kakaiba kasi yung spiritong gumagalaw, kaya yun talaga yung nag-brought about nung enthusiasticness ng isang tao, yung dedication ba? Kasi meron dong spiritually speaking, merong mga sangkap yun eh. Yung zealousness, di ba? Alam natin na dedication, enthusiasm. Meron dun yung willingness. Meron dun yung energized, tsaka motivated. Di ba? Parang yesterday, parang wala ka nang, hindi mo nasasabihin, ikaw to, ikaw doon, ikaw ganon. Kung ano yung parang, May kusang galaw ang parang synchronized. May harmony. Hindi ka na Wala kang kwentuhan eh. hindi, may tugtog tayo. Ano ka ba naman? Hindi, pero sabihin, yung pagkilos, wala na yung Hindi na yung sasabihin mo, ikaw to, ikaw to, ikaw Walang to. ganon, walang Parang, tinitignan ng bawat isa kung saan yung pagkukulang. Doon siya. doon siya Galing yun, gumagalaw. Kung may void, doon siya sa may walang gumagawa. Yun. oo nga, Nagko-complement yung bawat isa sa Right. Yung pala yung zealousness, you are energized, you are motivated, and there is the willingness to embrace, of course. Yung pursue, you make it happen, di ba? Make it happen. Yung Do isa yung something. defend the cause of Christ. Yun yung zealousness tayo na to defend, hindi naman apologetics, hindi naman na, ibig sabihin, merong, alam mo, magbigay na lang ako ng example. Oo. Meron kaming visitation. Sabi nung binisita namin. Sabi niya, tungkol sa long life. Grabe, napaisip ako dun. Sabi niya, ang long life ba a blessing or a punishment? Hindi, totoo to. Grabe. Parang meron palang pagkakataon na i-defend mo ngayon yon. Paano mo, hindi naman sa ipagtatanggol, yung kanyang agam-agam o saloobin at that point in time, kailangan yung zealousness, di ba, ready ka with reverence to defend the faith, with humility, so on and so forth. Doon sa Pedro yun, di ba? Alam mo, ikaw, ano isasagot mo doon? Sa akin ho, pag depende dun sa
saan ang sentro ng buhay mo eh. Kasi pwedeng ang sentro ng buhay ko ay para sa mundong ito, curse talaga yon. Pero kung, yun nga binabanggit nyo rin sa excitement, what are you excited about in terms of, is it on the material side? Is it the earthly side? Or is the spiritual side? Kasi lalo na nga tayo mga Kristiyano, pagdating talaga sa, well, more or less in the physical side, no? Is kontento ka na eh. Pero alam mong hindi ka makontento kasi meron pa eh. Hindi ako tinawag para lang payamanin, hindi ako tinawag para mawala yung sakit ko. There must be more. So, sa pag tinanong yung ano ba mas maganda buhay, kung ang buhay ko ay para dito lang, sabi nga ni Pablo, ay walang kwenta yan. It's a curse. Pero kung ang buhay ko ay natutuwa ako dun sa word na enthusiasm. Kasi there's an object eh. God. Amen. Di ba? Object. There's a very clear object pagdating sa enthusiasm. It's not enthusiastic about anything else, pursuit of anything else, embracing anything. It's all about God. Amen. It's all about Object of God. our So, faith, yeah. if my life, kahit sabihin natin, miserable, okay, may pain. But if my object is my God, then that's the very thing Parang that excites fixing me. our things. Opo. Hindi It's a lamang personal on this thing. state, ano. It's a personal thing. It's not something na pwede mong kundi ikaw yun eh. Personal sa iyo yun na ang aking is nagpapa-excite sa akin ay ang Diyos ko. Amen. Ano? Let me continue, ano. So, tapos may follow-up siya. Pagka ang isang tao pala merong mga karamdaman o mga sunod-sunod na maaaring pangyayari na hindi niya inaasahan, kaya sabi niya, ang long life ba ay blessing or a punishment? So, meron siyang for how alam mo, magdi-discern ako. Tapos sabi niya, kasi ayoko nang mapagod yung kanyang misis ng pag-aalaga sa kanya. So, yung pala yung kanyang, kaya pala niya na, isa sa nasabi niya, kasi yung pag-aalaga, di ba pagka, nakapag-alaga ka na ba ng may sakit? Talagang buong panahon mo, energy mo, masusubukan. Oo, masusubukan talaga. So, meron palang minsan mga damdamin na parang pabigat o useless pagka lalo na may karamdaman. Tapos, pagka nakita nung pareho nagmamahal sa isa't isa na pagod na siya, meron palang damdamin. Kaya, ang nasabi ko sa kanya, hindi naman tumadali di ba? So ang aking naging tugon, alam mo kung ano? Kasi meron uli siyang follow up. So ang sabi ko sa kanya, ano ba yung paborito mong awitin? So hindi ako nakasagot kaagad doon sa kanyang tanong. Ang nasabi ko lang, ano ba ang paborito mong awitin? Sabi niya, yung mga awitin ni Sister Ligaya, ni Sister Ligaya kasi mga 80 na siya mga ganun na ang edad niya O, parang 80 na nga ata mga higit o 78 o 79. Alam mo ba na yung mga kanta ng maming luman-luma, naka-4-5 kanta, sumabay ng kanta? Thinking na itong kapatiran na to na hindi mo nasa fellowship, nasa gawain, may prayer meeting sa bahay, pero hindi siya vocal. Tsaka, hindi ko, parang ako na-amaze na lahat ng kantang luma, medley 4 o 5, kumanta. Hindi ko naman to minsan napapansin na kumakanta. So, yun na nga yun, yung defend, yung parang paano may ibsan kasi yung tanong niya. Tapos, yun ang naging tugon, yung awitin, pagsamba, parang nakaka-refresh, nakaka-revive. At hindi lang yun. Biglang naalala ko yung alam ko ito, matalino kasi ito Sa
kasi yung kanyang trabaho hindi basta-basta eh nung kanyang career time. So naalala ko tuloy yung panalangin ni Solomon. Sabi, ano gusto mo? 'Di ba, hindi naman siya humingi ng kayamanan o para yung mga kaaway niya o ano, 'di ba? Ang binigay sa kanya, ang hiningi niya, ano ba hiningi niya? Karunungan. Karunungan. Ay marunong siya, ano pa? Di ba binigay sa kanya yung pati long life kahit na hindi niya hiningi? Di ba sabi ni Lord, di ba hiningi niya yung discerning heart? Kababaan, di ba? On how to lead the people of God, parang ganon. Eh di ba sa family, sabi ko yung mga na experience mo, ipamamana mo. So that was my line of defense in a sense na yung word of God. Tapos ayun na, sabi ko blessing ka sa family, ganon. Kasi nasa isip niya may karamdaman, may nangyari, may ganito, dati ganyan, ganon. Tapos medyo siyempre na aawa na siya sa nag-aalaga sa kanyang mahal niya sa buhay. Sabi naman ng misis, hindi, mahal na mahal kita. Kahit ano, paglilingkutan kita habang buhay, something like that. Tapos yun, kaya nag-awitan. Yun ang naganap sa akin na yung tayo, ang zealousness natin, willingness to motivate, to energize the spiritual life ng ating mga makakasalamuha. O yun, yung aking karanasan. So, yun ang sa iyo, Minister Ali, saan ka ba? Balik na ulit ako doon. What excites me? What Ang excites? hirap, ano? Yung nasagot ko kasi, para bang kontento ka na, parang hindi ka na na-excite. Minsan, routinary na. Minsan, may napag-aralan ako, pagka ito'y katulad ng kandila tsaka oil sa lamp. Parang ang pagkakaiba. Kung ang iyong enthusiasm daw ay katulad ng kandila, nauubos pala yon. Kaya nababurden ka. Pero kung yung iyong enthusiasm ay katulad nung Lunes na merong lamp na may oil, hindi pala, dire-diretso pala yon. Matagal. So, meaning to say, yung enthusiasm natin is all about our God. It is enthusiasm sa'yo, ano ka mo? In the Word of God. Amen. Ay, naalala mo ba yun? Sabi mo, sa gawa, meron ka bang babasahin sa atin dyan? Yan, sa Berea? Opo. Ayun. Yan, tingnan po natin yung mga taga-Berean sa Acts 17 verse 11. Sabi po, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, kitang-kita natin yung pagnanasa, pananabik ng mga Bereans sa salita ng Diyos. At hindi lang sila matamang nakikinig, kundi nire-research pa nila. Kasi ang mga libro pa noon ay yung mga old books, di ba? Yung 5 Pentateuchs. 5 Pentateuch. Yung 5 Pentateuch. 5 books of Moses. Yung mga Tsaka naunang nasa libro. scroll, parang Yun ganun ba? po yung kanilang sinasaliksik at nilalapat nila yung sinasabi ni San Pablo doon. Kaya ganun na lang yung kanilang sigasig, yung totoo nga ba ito? Totoo nga ba ito? Kasi naabot ko yan, yung marami akong naririnig na parang imposible, parang hindi yata nangyayari. Pero pagka binasa mo pala sa salita ng Diyos, ang Bible, nakikita mo yung
possibility na ito ay maaring maganap nga sa buhay natin eh. Yun, kaya, Eh, di ba That- yung Word of God, mirror? Di ba pagka binasa mo, minsan nakikita mo yung Nakikita sarili natin mo. ating sarili. As you Yan. search the scripture. Oo nga po. Ano nga eh, itong panahon kasi ng New Testament, marami akong kinuhang mga example ng mga tao na gaano sila ka-eager na makinig at magbasa. Actually, nung panahon pa ni Jesus, pakikinig sila kasi yung word, flesh pa eh. Di ba? Si Jesus pa na andyan eh. So, imbis na basahin, nakikinig sila sa kanya. Ang unang sample ko si Mary at saka si Martha. Di ba? Si Mary talagang naupo siya at nakinig. Nandun yung kanyang pananabik sa salita. Na binigyan niya ng iba yung pahalaga, yung salita, kaysa doon sa mga ibang gawa. Sabi nga nung mga ngaral yung makita daw natin ang pagkakaiba ng urgent tsaka important. Apo. Kay Martha, urgent, maghahanda. Maghahanda. Kay Mary, what is important. Important. So, tama, ma-discern natin what is urgent and important. Doon sa kay Mary and Martha. Opo. Amen. Ang isa pang yung nakita ko, ang minimum na hinihingi sa atin ni Lord is to love God with all our heart, with all our strength, with all our soul. Minimum o maximum? Minimum pa lang po yun eh. Yun yung, at least ito ang ibigay mo sa aking pagmamahal. So, ganun din sa Devoted paglilingkod sa talaga. ating Amen. Oo. mga kapwa, di ba? Kasi yung pagmamahal na yun, doon naman gagaling lahat. Oo nga. Doon nang gagaling yung zealousness to serve. enthusiasm. Yung Kailangan mahalin mo muna. pag-aaral. Oo nga sabi ko, hindi ko makontain yung word ni Lord doon sa zealousness, sa enthusiasm. Tapos naalala ko yung isang kapatid natin sa outreach. Matanda na siya at gusto niya nagpapaalam na siya. Ang paalam niya sa amin is, ayoko nang ako asikasuhin pa. Gusto ko pagka dumating na yung time ko, pagtulog ko, pagising ko sa umaga, nandun na ako kay Lord. Oo. Okay. Kaso sabi namin, paano po yun? Gumising pa kayo eh. Pero actually, nasasaktan kami doon sa sinasabi niya. Yung ayaw na akong paglingkuran. Kasi, napakabait niya sa amin. Habang naandun kami, siya ang naglilingkod sa amin. So sabi namin, bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na masuklian man lang yung naging kabutihan nyo sa amin. So wag ko kayo mag-alala doon sa kayo ay asikasuhin pa. We are willingly and happy to do it. Diba? Yung ganun kasi dumadating sa edad yung ayaw niya na maging burden. Kagaya ng sinishare ni Pastor kanina. Pero sa totoo lang, ang mga Kristiyano, kayang-kaya nilang batain yung hirap na sinasabi kasi merong joy sa paglilingkod si Pablo, noong nagsisimula pa lang siya, sabi ni Lord sa kanya, ipakikita ko ang paghihirap na kanyang titiisin para sa akin. Di ba, nung natanggal yung mga takip sa kanyang mata, tapos... Pero, alam mo ba si Saul, bago naging Paul, silos din naman siya eh. Oh, Tawag ni Mama dyan, sincerely wrong. Hindi ko makalimutan. Sabi, sincere, but sincerely wrong. Minsan, zealous tayo, pero hindi pala yun yung Mali. katotohanan. Zealous for righteousness. Amen. Righteousness of God. Amen, amen. Kasi imputed lang sa atin. Sa walang credit sa atin. Opo. Oo nga. Sa kanya lahat. So, tuloy ka, nung natanggal na, nakita na niya yung spiritual vision na natanggal na. Ang natutuwa ako doon, Acts 9, Opo, Acts 9. Hindi naman siya, hindi nangangako si Lord ng bed of roses
ang ipinakita sa kanya, yung kanyang titiisin sa pagsunod sa akin. Kaya lang, he did it, ano pa rin, willingly, with all his heart, di ba? Yung naging paglilingkod niya. Ano Oo, eh, tama. Alam niyo yung zealousness, hindi yun nanggagaling sa reward, sa mga gift na natatanggap natin. Hindi tayo doon nakatingin eh. Basta nasa puso natin eh, di ba? Yung pag-aaral na lang, naku, ang sarap kaya mag-aral. Oo nga. Alam mo si Saint Paul, meron siyang sulat doon sa unang Korinto 9. Gusto mong basahin? Tama, 9. Simulan mo siguro sa 16. Tignan natin tong sabi mo kasi, di ba? Ito. 1 Corinthians 9, siguro 16 o 19 to 23. Tignan mo nga. 1 Corinthians 9, 19 to 23. Sa Tagalog po. O sige. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Tuloy mo hanggang 23. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ayun, So, yung kanyang limit, yung kanyang karapatan, yung freedom, para makakonect sa mga tao, sa mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga mahihina. Grabe. Yun yung kanyang kalagayan na para ma-win lamang ang isang tao kay Jesus Christ. Yesterday, may napansin ka ba nung tayo naglilinis? May kausap si Minister Jerry yung nakaupo sa tricycle. Hindi mo napansin, ano? Yung nakita ko namin yun. Oo. So, yung kagad niya, na sabihan kagad niya ng Word of God. Tapos, nung umalis na yung tricycle, siya pala yung nakatira dun sa loob. Lumabas yung isang sister na may daladalang bata. Kasi meron tayong hinihinging favor doon sa kapitbahay. At natuwa rin daw sila dahil, ang linis na, ganun. Parang mabilis na narinig ko, patawarin mo na, biyaran mo, habang banahon mo naman kasama yan eh. Parang kung titignan mo, kasi ang taong enthusiastic sa Word of God, yung proclamation ng gospel, part na ng life niya eh. So tuloy, pag narinig ko yun, inimbita ko na dito pumunta. Ang aking strategy, doon na kayo kumain. Sama mo yung buong pamilya. Si Paul, kahit anong pamamaraan, sabi niya, gagawin niya, makawin ng soul. So, nung immediate narinig ko na lumabas yung may hawak na bata, tapos ang sabi niya, pagpatawad ka na, biyenan mo naman yan eh. For whatever reason, yun lang yung narinig ko. Tuloy, paglapit ko, ito, lapit lang lakad lang kayo. Attend kayo dito, meron tayong gawain, service, tas ang aking pamamaraan. Doon na kayo kumain. Para bang, parang gagawin mo lahat yung strategy, pamamaraan para makapaglapit lang. So, yun. Amen. Gusto mo na mag-break bago si Minister Ernie? Hallelujah. Sige po. Oo. Ayun palang word ng week natin, Okay, memory verse of the week ko natin. Ulitin namin bilang paalala sa lahat. 1 Thessalonians 5:19, do not quench the spirit.
Ayan, meron ba Uy, sa ang Tagalog ganda to? niya. Sa Lunes yan. Oo nga Yes. daw po. Tuloy-tuloy yan. 1 Thessalonica 5:19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Espiritu Santo. So yung pagkakaiba, alam niyo ba, merong quench the Holy Spirit tsaka grieve the Holy Spirit. Monday yan, ano ha? Oh, ito yung mga may birthday. Happy birthday Happy birthday! Basa niyo ba? po. Opo. Today is April 16. Ay, 18. 18. 2024. Taga saan ba si, Ilocano ba si brother? April. April o April? Ayan, happy birthday kay Brother Lawrence Lalo. Lalugyan. Ayan, sa Batangas ito, no? Opo. Isa lang. Belated na. Tapos, belated happy birthday kay Sister Macor Aquino Aquino. and Sister Rona Rona Rial. Rial. Happy anniversary rin po kay Brother Rene and Sister Judith Cruz Cruz. ng ating Ayan. tumana. Happy Sister, birthday. mamaya And- nandyan po ako. Prayer, Prayer meeting po tayo. Prayer group Tumana. na. Excited ka na. Excited na ako. Sige Enjoy po, your day. batiin natin sila. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yan, kami po ay nagbabalik. Oh, meron Yan. bang announcement? Opo, may announcement. Announcement. Pagbabago, may 11 na ata yung 18. Opo. Tama Opo. ba ako? Pareho na silang May 11 ngayon. Yung LSS po sa Prime Power sa Makati area ay meron pong tinatawag na, ano lang po ito, FYI po, kasi ito po ay para sa staff lang ng Prime Power, except for sa Makati yata, no, pastor, na Oo. makakasama to somehow assist. No? Pero this is exclusively for Prime Power, no, sa May 11. May It will 11. start at 8 o'clock in the morning. Tapos LSS din sa May 11, nagkaroon po ng change of schedule. Sa Tarlac po ito, gagawin sa Terra Resort Barangay Columbitin, Columbitin. Kuyapo. Kasama po dito ang mga taga-Tarlac, Kuyapo, Paniki, Kapas, at ang mga taga Bulacan. Ito pong particular na LSS na to are open to all members who are already attending our prayer meetings and fellowship. So mahalaga po na hindi baguhan, kundi regular attendees na po yung upang ma-appreciate niya yung LSS. And then annual flu vaccine. Annual flu vaccine, 4 strings. Ito po ay si Doc Mon Pedere ang facilitator. Ang cost po ay 1,200 per person. On April 27, Sabado po ito. At Comfy Parañaque, 1 p.m. po ang start. Kailangan po tayong mag-confirm ng kung tayo mag-a-avail. At ang deadline po ay April 25. Yan, so yan. Kontakin niyo lang po ang mga workers para sa reservation po ninyo. Thank you, Lord. Mamaya na yung ating at merong isang aawit dito. Yes po. Sige. Meron po kaming awitin tungkol sa zealousness for the Word of God. Amen. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. Thy word have I hidden in my heart,
that I may not sin against thee. O Lord, to do your will is my only desire. To delight in your word is always in my heart. Bring me back again the joy. Bring me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Bring me back again the joy. Bring me back again the joy. Bring me back again the joy that comes from your salvation. So yun, sa enthusiasm, kailangan yung may kagalakan, ibigay ba o ibalik? Give ba o bring? Ano ba pagkakaiba ng bring tsaka give? Dalhin. Yung give, ibigay. Yung bring, dalhin. Dalhin. Dalhin mo sa akin kumbaga, uli. ibalik mo sa akin ang ibigay mo kapayapaan. uli sa akin. Ibigay mo uli sa akin ang nawala. Bring and give na lang muna. Pwede naman. Nawawala ba yung joy sa pagsiserve? Kung minsan po nawawala din, kaya lang Humanly speaking, may mga yes. pamaraan ang Diyos para mabuhay tayong muli. Oo. I think it's Ibalik. part of the human experience. Oo nga. Ay, merong That we go may through payo this. ang Word of God dyan Si Arnold nga, ang kanyang zealousness ay service. Yes po. You have ito, basahin ko Sige muna po. yun sa scripture, sa zealousness, Naalala nyo ba yan? Yung never lack or never, Roma 12:11, yung zealousness sa pagsiserve, di ba, no? Ito muna, basahin muna natin ang sabi ng salita ng Diyos. Roma 12:11. Magpakasipag kayo Yun! at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Never lag in zeal, and in earnest endeavor. Be aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. Amen? Bago si Minister Ernie, yung kay Minister Ali, yung zealousness sa Word, you search, you investigate, you embrace, it becomes a part of you, ang Word of God, then you practice it, of course, by God's grace, living the Word of God. Tapos sa'yo naman, sabi mo, zealousness in service. So, never lag in zeal and in earnest endeavor. Be aglow and burning with the Spirit, serving in the Lord. Ayan. Thank you, Lord. Yan. Kasi po yung, kanina pa natin pinag-uusapan po yung zeal, yung zealousness, yun. Sabi nga natin, napakahalaga po yung passion. At tuwi po akong, kasi yun po yung doon yung makikita yung ito lagi ko pong sineshare ito. Kasi yung, nawala yung word na sasabihin ko. Yung pagkakaroon ng passion, lagi sineshare ko nga sa mga nakakausap ko, it is, even our passion comes from the Lord. That is proven and tested sa buhay ko, personally. Una, binigay ni Lord sa akin yung passion do sa mga bagay, sa music, sa electronics, everything. Na-come to realize ko lang yan when I got into this service kay Lord. Nung una, akala ko gusto ko lang. Not knowing na it is God who put that passion because piniprepare niya ako for a purpose. At na-confirm ko lang po when I got into this ministry. Kaya pala nagkaroon ako ng hilig sa musika,
nagkahilig sa mga technical works, it is because God is going to use me. Kaya wala kang pagmamalaki eh. Then going back to passion, talagang si Lord yung nagbibigay niyang strong desire sa bawat tao para gawin yung mga bagay-bagay. Kung nung araw, kasi nagbabago po yan eh. Kung nung araw, ang passion ko noon, kasi mahilig ako sa sounds, mahilig ako sa music, talaga nandun yung eagerness ko to search for more about music, pa-practice ng piano, bumibili ng mga pyesa, na nota, then pagdating sa electronics, sige, assemble, pagbuo ng tunog, tapos may competition pa kami magkakaklase, palakasan ng tunog, nandun yun yung passion mo para sa yung enjoyment mo. Pero yung pala, inalaw ni Lord yon para doon matrain ka, matuto ka sapagkat gagamitin kita in the future. And here I am right now. Ngayon naman po, yung passion ko ngayon, mula nung natuklasan ko po na it is the Lord, this time is to bring glory and pleasure to the Lord. Because that is our very calling. Laging hindi nawawala sa akin yung Isaiah 43 verse 7, that we are His creation and our very purpose is to bring Him always glory. Kaya kung nakikita nyo man ako, yung mga ginagawa ko po is, kung titignan nyo, parang malalaki pa sa akin yung mga gamit. It's tiresome, but sobrang nag-e-enjoy po ako. Sobra, promise. Kaya tuntua ako pag may anniversary, may mga setup. Tumantawa kasi nag-e-enjoy po ako. There's such joy deep inside na kung ano yung pangangailangan ng mga co-minister ko when it comes to technical, I'm so glad to offer my service. Parang pag nakita kong nakakapagbigay ako ng kagaanan sa kapwa ko, masaya ako. Nakikita nyo lang na mukha akong napapagod, pero deep inside my heart, promise, God knows my heart. Amen. I'm so happy and excited na ginagawa yung mga bagay na yun because I know that I'm serving my purpose at the same time, I bring pleasure to the Lord. Amen. Amen na yung passion, intense feeling, yes. desire, yung sabi mo nga na ang passion mo comes from God also. Yes, of course. Enthusiasm, yung dedication. Pastor, may nakuha pa nga isang word nung naggamit, yung nagbuklat-buklat din naman ako ng ano. Yung word natin, di ba, we've been using this word, pero this is a Spanish word, which is porsigido. The word Spanish. porsigido. Dinig out ko yung porsigido, meron siyang nega na meaning, pero kinuha ko yung positive. Part ng porsigido is you are obsessed. Yeah? Obsessed. Nandun yung strong feeling on something else. Alam mo, meron kang shiner na maunawaan din ng lahat kasi sa gawain, sa church, sa fellowship, meron tayong mga kaloob no? Yes. Gusto mong basahin yung, meron ka, of course, Isaiah 43 verse 7, ha? Ano man yung service kay Lord, it must bring glory to the Yes, Lord. opo. Pero meron kang shiner, nandun yun sa sa, pakitignan mo nga sa unang Korinto, 14:12. Thank you, Lord. Kung what excites you, halimbawa, another reflective question, what is your passion today? Di ba? Ano? Sige nga. Nold, nakita mo ba? Ikaw, Tagalog. Yamang naghahangad kayo ng mga kaloob ng Espiritu, Yes. sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpatibay sa iglesia. Yan. Ito sa English. Even so, you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Ayan. So, it must bring glory to God and edification of the church, meaning to strengthen the faith of the fellow brothers and sisters in the church. So, yun yung layunin ng zealousness ayon sa iyong karanasan na na-embrace mo na gusto mong ipaabot sa ating lahat na yung ating mga kaloob is for the glory of God and for the edification of the church that you must seek
to excel. Opo. Nold, meron palang seek to Seek to excel. excel, yeah. Anong lagi kong sinasabi sa iyo? Nold, baka naman matakot, kinakabahan ka marunong ka naman mag-keyboard, tapos magtitiklada ka. Anuhin mo naman, sasain mo naman lagi yung daliri mo. Yes po. Nasasaktan ka ba pagka Hindi po. sinasabi ko? Hindi po. Oo. Di ba? Lagi, no naman kung ako marunong tubiklada diyan, para bagang merong konting halimbawa, hindi naman natin, marunong tayong gitara, DAG. Yung piano, alam mo lang yung C, D, E, F, G, tinuro mo yun sa amin, di ba? Kung anong tiklada. Pero ikaw, maliit ka pa, naturuan ka na ng magulang mo. So, Excel daw. Excel po. So, meron kang assignment, ha? Excel. No, ha? Meron kang awitin dyan, eh. Sa mga kaloob. Awitan mo naman kami ng isa. Actually, yung Amen. song na nung pinag-usapan po natin itong ating araw nito, the first song that comes is sing with me. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Di mawawalay sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Di magbabago, di magbabago, Panginoon, ako'y sa'yo. All together now. Ang buhay ko'y Alay sa'yo. Di mawawalay sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Di magbabago, di magbabago, Panginoon, ako'y sa'yo. Ay, thank you, Lord. Kay Minister Ernie, zealousness naman ang sa'yo. Zealousness of Christ. Zealousness of Christ. Amen. So ito pong, nung pinag-aaralan ko po ito, actually ang reaction ko, nanliliit ako. Kasi no matter how much time, how much effort we have given, pag tinignan mo yung zealousness ni Jesus Christ, yung sinasabi natin excited na, I want more of your zealousness in my life. Kanina pa naman natin binabanggit, walang maipagmamalaki. Sa kanya kasi, pinag-uusapan nga natin kanina, sabi nga ninyong, holy indignation ba yun? Righteous indignation. You're oo. talking about the temple na pumunta si Lord. Oo, di ba? Normally, kalmado lagi yan, di ba? Sabihin na natin, he's a very rational person. No? Kumbaga, talagang kontrolado niya lahat. Pero, may mga nagtatanong na, bakit sa salitang tao, ba't bumigay? Ayan. So, dito po, no, sa John 2:17, sabi niya dito,
Then his disciples remembered that it was written, "Zeal for your house has eaten me up." It was a literal term. Kinakain ako ng aking alab sa iyong tahanan. No? So talagang hindi lang ito, sabi nga, no, kanina nag-uusap tayo, this is more than a personal insult. Ang issue dito, moral Yung complete and perfect identification with the Father, no? Meron nga dito sa awit 69, ang malasakit ko, actually this is part of the prophecy of Jesus Christ about His zealousness for the temple. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Kaya yung galit niya na, yung identification niya sa kanyang ama na kung ano yung ginawang insulto sa Diyos, ako iniinsulto mo Ganun kasilos na kung ano yung sakit o yung maling ginagawa. Di ba? Yan, nabastos yung templo, kung ano yung negosyong ginawa doon. Siya ang nasasaktan para sa ama. I mean, di ba para sa atin sa mga tao na iba yung ininsulto, pero di ba asawa mo, halimbawa, ininsulto asawa mo. Pero ikaw, yung zeal mo para sa asawa mo, gano'n na lang. But ito nga napakaganda, it's more of a moral issue na meron siyang nais iparating sa atin. So, napakaganda na makita natin ito sa ating buhay. Sa ibang definition ng tinatawag na zeal, no? Nakuha ko yung sa Greek word na kana, is to be hot or to begin to boil. No? So talagang naroon yung, tama nga yung salita nag-aalab ang aking pag-ibig para sa iyo. At mayroong ibang, dire-diretso ko na lang, Pastor, na... Alam mo, yung 2:17, pakiulit mo. 2:17, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. It's burning within me. That's So, the real yung sa seriousness. fellowship, yung mga iba parang hindi sila papayag na hindi sila makaka-attend. Kahit ganong kalayo, sama kami dyan. Tsaka pagka, di ba excited ka ba? Alam mo, meron kang bagong assignment. Makikita mo yung... Hindi, ako na doon na yung kay Minister Ali na ako, no, yung amazing display of God's power. No one ever heard or seen or imagined. that thing that... Kasi, di ba, minsan nga, pag travel mo pa lang along the way, di ba? Di ba, ang dami mo ng spiritual journey hanggang pagdating mo doon sa... Di ba, iniisip mo, meron nga tayo sa fellowship, ang ginagawa nila para mapaaga, meron silang kape, may almusal, may sharing. So, parang excited na, linggo na, sino ba magdadala nung ganito, magdadala. Tapos pagdating na doon sa pagkain spiritual, eaten me up. That is the kind of zealousness, Kaya yung mga nasa labas, para bang ginawang den ng robbers, di ba? Parang, sige, tuloy mo nga. Grabe pala yung pangyayari dyan, kaya nga po. Yung salita ngang jealous I am jealous of my Father's temple. Alam niyo, so this is more on the positive side. Na, di ba, ano ba ibig sabihin ng jealousy, di ba? Na yung anong meron ako, ayaw kong mawala, di ba? I'm jealous of what. So yung kanyang zealousness for the Father, he's so zealous of that na, kumbaga sa atin pa yung stove, gusto mo lagi nag-aapoy, di ba? Lagi kang nag-aalab na, kaya nga sabi ko, nung binamasa ko to, nakukulang pa tayo dito pagdating sa ganito, no? So, yun ang kumbaga, yun ang standard That's why sabi nga, hindi pa natatapos hanggang sa huling sandali ng ating buhay na meron pang pwedeng gawin ang Diyos sa atin. And we want more of that. We want more of what Jesus have. Sabi nga, it's Christ living in us. So I want more of Christ's zealousness in us. At doon sa zealousness na yon, makikita natin na hindi lang siya zealous, meron talaga siyang ginagawa. Ayun nga sabi niya, one way of defending is by demonstrating. Na hindi ko kailang makipagdebate sa'yo. Ito yung aking, ganito ka-zealous yung buhay ko sa Diyos. Zealousness for Christ. Yes. Meron nga kami ngayon isang, hindi ko na lang babanggitin ko anong grupo, na may umaate na ibang relihiyon. Iba yung doktrina nila. Minsan at the middle, biglang papasok, tapos makita mo,
alam mo yon, magtatanong na parang alam na alam niya. Pero doon nga, we defend. No? Of course, we explain it calmly. But at the same time, nakakatuwa ho kasi even pagkatapos nun, yung turingan namin, hindi naging hadlang. Yung nga sinasabi na kahit na iba ang pananampalataya mo, yung aking warmth reception sa'yo, hindi magbabago yun. Sabi nga na iba kami ng venue, sabi nga namin, actually gusto namin siya umattend kasi at least marinig niya yung salita ng Diyos. So, yun ang isang... Yung Word of God kasi ang magbabago sa buhay ng tao. Tapos tayo mga instrument on how we, with reverence, yung paglalahad ng salita ng Diyos na bibigyan kasi tayo ng minsan yung talaga yung Holy Spirit, yung timing, right word, yung pagka siyempre hindi ka naman kagad-kagad but i-remind ka ng Holy Spirit dun sa Word of God na na-embrace mo, na lagay sa kaisipan mo, parang siya na magre-remind, makokot mo. Parang halimbawa, tayo ngayon nagsisharean, naalala mo yung mga scripture na mag-excel, mag-search. Pero, di ba, it is the Word of God that will transform all of us, no? Ayun nga sinasabi nyo kanina, ginamit nyo yung example nangyari kahapon. There is such harmony. Kasi it's the Spirit who is actually orchestrating all of this, di ba? Siya nag-orchestrate. Sabi ni Arnold nung isang araw, yung zealousness to do good deeds. Di ba? Di ba ang sarap ng pakiramdam? Kaya sabi ng isa, sarap kumain, sarap matulog. Kasi you have done the right thing. Parang you are a part of it kahit na kahit na halimbawa ako lang yung tigadampot ng dahon. Pagbubuhatin ko yung mabigat, biglang may hahawak ng iba. Parang, wag na. Eh, ang ginawa ko, bukas na lang ako nung sako. Kasi pagka meron akong bubuhat, sa'yo nga natatakot ako eh. Nagwawalis ka doon sa ibabaw, ipababa yung yung batong ganon. Tapos pagtingin ko, sino ba to? Si Ernie? Dapat doon yung mga bata nando sa ibabaw. Batang isip naman. Pero yung pakiramdam, yung zealousness, parang hindi umiimik, pero sa yung puso nun natutuwa na parang, alam mo, you were there for the right reason and you were there for the right work. Kasi temple ni Lord yung gusto Exactly. nating linisin. Exactly. Di ba? Kaya napakaganda po. No? Doon po sa pag-aaral, it's almost time. But anyway, marami pong halos nabanggit naman lahat. Meron pong isang dahilan, and I believe this is the most important part of zealousness. When Jesus Christ would spend time praying early in the morning, tapos kahit pagod na siya, di ba? Nasa ano yan eh? 1:35, kung maalala ko, ng Mark. Kung hindi, tignan mo ha, kasasabi mo. Pero baka tignan nga natin. Sa Mark 1:35? Tignan natin. Ay, hindi po. Ay, okay. 35. Ayan. Now in the morning, having risen a long while before daylight, so sa madaling salita, madilim pa ito. No? Yan yung sabi mo. He went out and Eager. departed to a solitary place and there he prayed. Zealous to pray. Opo. Gaano kahalaga ito sa buhay ng Panginoon? Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng zealousness kung hindi ka zealous dun sa Diyos na pinaglilingkuran mo. All of these things, all the qualities will sabi nga niya, hindi ba, when you receive the Holy Spirit, no, para itong tubig na bumabalong, no, all the good things will come out from there. So, sabi nga sa salitang Pinoy, kailangan pinaghuhugutan ka. Kasi kung lahat ng binanggit natin, ang hugot ay sarili mo, ay wala yan, mapapagod ka. Exactly. Pero makita mo, early in the morning, anong oras na natulog yan? Baka wala pang tulog yan. Kumbaga, pero una niyang gagawin, huhugot siya. Pagod na siya sa gabi, pwede na siya magpahinga, anong gawin niya? Huhugot. Meaning he was always asking for instruction. He was, as a human being, he was asking for inspiration. He was always depending on that zealousness, yung wala na akong nakikita kundi ikaw. Wala na akong pwedeng paghugutan kundi ikaw. And God in His graciousness was pouring out all this zealousness, which was actually to the point, yung salitang maximum, that it was actually burning na eh.
Alam mo yung pagka nilagyan mo pa ng konti pang kahoy, lagyan mo pa ng konti, maano ka na magbe-burn ka na yung hindi, sabi nga, hindi mo na makukontain, kailangan ilabas mo na. Labas mo na. So sa atin po, kung gusto natin ng zealousness, let's start knowing who our God is. Yung binanggit nyo rin po yung urgent tsaka important, no? Sa totoo lang, minsan guilty ako. Like, I have my quiet time from 5:30, no? Minsan, sabi ko, Lord, maglilinis kami doon. Ano muna ako? Pero ang ginagawa ko po, I make sure na huhugot ako. What do? I worship. I make sure na hindi ako lalabas ng kwarto na hindi nagdasal. I don't want to use the word nagdasal kasi pwede kang magdasal pero hindi ka sumamba. Because yun na nga, yung worship is, kailangan ko humugot sa'yo. Paglabas ko sa pintuang ito, pag hindi ako humugot sa'yo, ako ang didiscarding mag-isa nito. Pero kung manggagaling sa'yo, yun na nga, kanina pa natin ginagamit na term, you will orchestrate and I will know where my position is. I don't even have to think. You will lead me into all of this and then you will tell me what to do. You will tell me what to say. I want to be totally dependent on you. Ayun yung obsession na sinasabi ka na. Consume. That God, that you are, Alam mo, doon natin sa yes. point na makonsume ka na talaga. Yeah, meron tayong awitin dyan eh. Yes, the fire of your love. the fire Yan of yung your pag-ibig ni Lord na dapat nako-consume tayo, no? Amen. Hallelujah. So, zealousness for His Word, zealousness in service with our God, zealousness for Christ, and our service, we must not be lazy, but excel in our spiritual gifts, that it is the Lord who orchestrates everything and His love for all of us. Amen. The fire of God's love. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. My love. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. Amen. Closing prayer. And then just last Okay. So, bago po namin ibigay sa inyong new song of the week, Mananatili Sa'yo, composed by and arranged by Brother E.J. Inco and Sister Esa Nokum, interpreted by Sister Esa Nokum and Sister Eunice Tama. Accompaniment by Brother E.J. Inco, Brother Anel, and Brother Aaron Nokum. Let's have a short closing prayer. Ama, purihin ka sa umagang ito. Tunay na sa'yo magsisimula, sa'yo magtatapos. And help us in our nothingness. That first of all, that we see our nothingness every moment of our life. That every good thing comes from you alone. We have nothing. And the only meaning of our lives is because you are with us. Salamat po sa banal na pagtitipong ito. Salamat po sa mga salitang kayo rin po ang nagkaloob. Nawa mga salitong ito'y patuloy na magbunga ng pagpapala sa lahat ng nakarinig at tumanggap ng magandang balita. Lahat pong ito'y aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless Amen. you. God bless us all. Bless po. kapatid. Bye-bye.
Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo.
2 Timothy 2:2.